Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Jessie, at magandang umaga din sa ating mga taga-manonood. Mr. Mendoza, isa rin po sa binabantayan natin ay ang kondisyon ng El Nino phenomenon. Base po sa latest update, gaano po ba kataas ang percentage na mangyari ito? Base sa mga model output natin, itong 2 buwan na meron tayong 50 to 60 chance na magkakaroon ng El Nino. Subalit after that, yung susunod na mga buwan, March hanggang May, pinapakita na magiging babalik tayo sa neutral kondisyon ng ating El Nino. So yan po mga kababayan, base nga po sa latest update, yan ay nasa 50 to 60% chance na mangyari nga po itong El Nino. Pero binigyan naman po tayo ng assurance ni Mr. Mendoza na babalik din sa neutral condition ang ating El Nino. At Mr. Mendoza, ngayon naman po, ilang araw na lamang ay sasalubungin na po natin ang month of February. At para sa buwan na ito, ano po ba yung monthly rainfall forecast ng Pag-asa? Sa buwan na ito, bali ang monthly rainfall forecast natin, mas maulan pa rin dito sa silang bahagi ng ating bansa, bali ngayong February. At ang monthly rainfall naman natin dito sa Kamaynilaan, dito sa atin, medyo lesser ang rain natin ngayon dito. At bali meron lang tayong mga 3 days na rainy days sa Kamaynilaan. Kaya naman paghandaan pa rin po natin yan dahil sa buwan ng February, madalas pong uulanin ang eastern section ng bansa dahil nga po yan sa northeast monsoon dahil yun po yung prevailing wind system natin during that month. And asahan po natin dito naman sa Metro Manila ay posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan at posible po yan sa loob ng 3 araw. At Mr. Mendoza, ano po ba yung mga bukod pa dun sa northeast monsoon, yung mga prevailing weather system natin for the month of February? Ngayong February, patuloy pa rin tayong maapektuhan ng amihan, then tail end ng cold front, at ngayon na rin yung mga low pressure area natin, at posible pa rin tayo magkaroon ng isang bagyo ngayong buwan na to. So sa mga kababayan po natin, bukod sa northeast monsoon ay makakaranas pa rin po tayo ng tail end of a cold front. Ganun din po ang patuloy natin pagmumonitor sa mga low pressure area o kaya naman ay tropical cyclone na maaaring makaapekto sa bansa natin sa buwan ng Pebrero. At ngayong araw naman po, Mr. Mendoza, ngayong araw ng linggo, meron po bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Meron tayong nakataas na gale warning at dito sa silang bahagi ng ating bansa hanggang dito sa Mindanao at saka doon sa dulo sa Northern Luzon meron tayong nakataas na gale warning. At mga kababayan, ibig sabihin kapag nakataas po ang gale warning ay magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng inyong karagatan. Kaya naman sa mga nabanggit na baybayin ni Mr. Mendoza, kung maaari, iwasan po muna natin ang maglayag o mamalaot sa mga susunod na oras. At syempre po, patuloy tayo na mag-monitor sa mga weather condition o sa mga weather updates na ilalabas pa ng Pag-asa at ng Panahon TV. At Mr. Mendoza, bilang panghuling katanungan na lamang po, fair weather condition po ba tayo ngayong araw ng linggo? Ano po ba nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Okay, ang ating magiging weather ngayong araw na to, bali dito sa silang Kabisayan at sa gitnang Kabisayan, ganyan rin dito sa Caraga region, magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at mga isolated cases ng thunderstorms. Then dito naman sa nalalabing bahagi ng Kabisayan at nalalabing bahagi ng Mindanao, magkakaroon tayo ng mga isolated cases na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito naman sa northern part, dito sa Cordillera, Ilocos Region, at dito sa Cagayan, magkakaroon tayo ng mga mahihinang mga pag-ulan. Ito yung dala pa rin ng ating amihan. Then dito sa Kamaynilaan, sa nalalimang bahagi ng Luzon, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na mga mahinang pag-ulan.
So yan po mga kababayan, good weather condition naman po pala tayo dito sa Metro Manila. Pero makakaranas pa rin tayo ng mga isolated light rains at dala pa rin po yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Dahil ngayong araw nga po ng linggo, no, dalawang wind system pa rin o weather system pa rin ang umiiral sa atin. Ito nga pong hanging amihan at tail end of a cold front. Kaya naman ang ilang bahagi po ng bansa natin ay makakaranas talaga ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kaya naman sa mga kababayan po natin na merong outdoor plans today, huwag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong tuwing lalabas ng inyong mga tahanan. Maraming salamat po, Mr. Mendoza. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Patuloy po na tumutok dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.